Magandang gabi po mga kapatid, kumusta po kayo? Muli ay ginabi po tayo sa pag-uumpisa ng ating pong pag-aaral ngayong linggo. Lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. Minabuti ko po na magkaroon po ng live Bible study kahit gabi na sapagkat sa mga susunod po ng linggo, mga kapatid, ay maaring hindi po ako makapag-live sa ating pong Bible study. Subalit sisikapin ko pong mag-post ng mga maybe 2 years from now na mga teaching na alam ko makakatulong pa rin po sa ating spiritual life. Ako po ay mawawala, maaari mga 3 Sundays po mga kapatid, kung magkakaroon po kami ng tinatawag na Bible seminar onboarding, and please pray for that event sapagkat marami pong nangangailangan pa rin ng katotohanan, na lalo na yung katotohanan na ipinahayag sa ating apostol ngayong dispensation of grace. At yun po isang nagmo-motivate sa akin na tumulong sa mga kapwa natin members ng Body of Christ upang mailathala ang katotohanan without compromise, mga kapatid. Kumusta po kayo sa inyong spiritual life? Naway hindi po kayo nagsasawa sa pag-aaral, pagsasaliksik ng salita ng Diyos, na nakalulungkot pang sabihin ay halatang halata sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Makikita po nila itong katotohanan ng marami ngayon ang salat sa kaalaman, lalo na sa aral na ipinagkatiwala ng ating Diyos sa ating apostol ngayong dispensasyon. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang ating pong theme ngayong gabi o ngayong araw, mga kapatid, by the way, magandang umaga po sa mga umagang oras ngayon, magandang tanghali at magandang hapon. At sa mga taga-Asia ay magandang gabi. Ang theme po natin ngayon ay pinamagatang Apostasy in the Body of Christ. Or we will say, yung mga katagang ginamit sa 1 Timothy 4:1, depart or departure from the faith. Basahin ko po sa inyo ang sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli ay makatutunghay po kami sa iyong mga salita. Kami po ay nagpapasalamat na anumang oras ay malaya pa rin po kaming makapagpapahayag, makapag-aaral, makapagbibigay ng informasyon at edification sa mga hindi ligtas, makapagbahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat sa aming freedom in Christ, at nawa sa aming pong pagtalakay ngayong araw o ngayong gabi, muli ay mapatibay kami, mapatatag, at ma-encourage, ma-comfort, matuto, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Amen. Balik tanaw po tayo saglit, mga kapatid. Sa ating pong nakaraang pagtalakay last Sunday, ang ating pong theme noong nakaraang Sunday pinamagatang The Riches of God's Grace in Forgiveness and Redemption Revealed. Nakalulungkot mang sabihin ay marami pa rin hanggang sa kasalukuyan sa tinatawag na professing church or professing Christians ang hindi nakauunawa sa total or complete forgiveness na inio-offer o ipinagkakaloob ng Diyos ngayong present dispensation of the grace of God. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin nakikita ng marami ang katotohanan ito sapagkat they fail to rightly divide the word of truth. They fail to see the distinction between Paul's apostleship and the apostleship of the 12 apostles in time past with the nation of Israel. They fail to believe na ang ating doctrine, practice, ay matatagpuan lamang sa mga sulat ni Paul. They mix teachings from past dispensations and also from future dispensations. Kaya ang nangyayari po, ang church ngayon ay salat sa katotohanan, hindi nakakita ng katotohanan, lalo na itong ating pinag-aralan nung Sunday, yung complete forgiveness, yung complete and absolute redemption, katubusan na
tinanggap na ng mga members ng body of Christ. Ito isa sa mga will of God na inihayag na at kompleto ang revelation kung ating paniniwalaan. Hindi po ang ating sarili ang maitataas, hindi po ang ating sarili ang mamamagnify, kundi it magnifies the cross of Christ. Ang itinatanyag dyan, ang ipinakikilala dyan, ay walang iba kundi ang finished work of Christ at Calvary. Siya po ang naluluwalhati, hindi po ang tao, hindi po ang anumang human teaching or human doctrinal statement. Now, nawa ay magpatuloy lamang tayo magsaliksik upang sa ganoon patuloy po nating maintindihan, makita through the Word of God, rightly divided ang mga katotohanan inilahad na niya sa kanyang kasulatan. So, consistent lamang po tayo mag-aral mga kapatid because it is the Spirit who will use the Word of God. The Spirit of God ay may malaking bahagi sa pagkakabuo ng Word of God. Ang salita ng Diyos ay sabi nga ng Panginoon, they are Spirit and they are life. At ito pong mga nakasulat sa Bible ay revealed by the Spirit. So kung ano yung ni-reveal ng Spirit ay put into writing through the pen of Paul, our apostle. So we have now a complete revelation of the will of God. Yung pong dispensation ipinagkaloob kay Paul, even the mystery na pinagkaloob kay Paul, ay nagpakompleto sa Word of God. Kaya nga, uulitin ko po, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, first 4 words, all Scripture is given. Of course, by inspiration of God, and so forth. So, we have to rely on entirely in the authority of God's Word, rightly divided. Hindi po sa mga books made by men or theologies made by men ang ating pagkukulan ng panahon para pag-aralan. Hindi po historical books, hindi po theological books, kundi the only book that God has given to us, the Holy Scriptures, the Word of Truth, the Word of God. Balik po tayo sa ating topic mga kapatid. Since ang ating pong theme ay apostasy in the body of Christ, ating pong babalikan ang ilang mga pangyayari sa bansang Israel. Yung word na apostasy ay nandyan po mismo sa ating pong text. The word apostasy simply means departure from the faith. Yun po yung gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ang apostasy ay pagtaliwakas sa katotohanan, sa isang bagay na totoo, absolute truth na itinuturo ng Diyos at tumungo sa mga maling aral or sa mga false teachings. So matuto po tayo sa kasaysayan ng bansang Israel in time past. Balik tanaw sandali mga kapatid, maikling pagtalakay lang. Si Prophet Hosea, sa Hosea 4:6, maaaring common po sa iba ito. Ito po ang sabi niya patungkol sa bansang Israel in time past under the law. My people, of course, ang Diyos po ito, through the prophet Hosea ay nagsalita, my people is the nation of Israel, are destroyed, sila po ay nasira. Bakit? For lack of knowledge, dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang dahilan kung bakit sila nagkulang ng kaalaman, tuloy po natin, because thou hast rejected knowledge. Israel rejected the knowledge of God. Although hindi nagkulang ang Diyos, maraming mga propeta na nagsalita tungkol sa karunungan ng Diyos, katotohanan ng Diyos. Pero si Prophet Isaiah mismo nagtanong sa Isaiah 53 verse 1, who hath believed our report? Tuloy po natin sa Isaiah 4:6. So dahil nireject ng Israel ang knowledge, nagkaroon sila ng lack of knowledge, and then tuloy natin, dahil nireject nilang knowledge na yan, sabi ng Panginoon masaklap, I will also reject thee, the singular Israel, that thou shalt be no priest. Kasi ang Israel po mga kapatid ay talagang sila po yung itinalagang pari. Sila po yung kinikilala ng Diyos na mga kaparian, a kingdom of priests kung tutuusin, a holy nation. Isang bansa lang po yan. Thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten what? The law of God, the law of thy God. So yung the law of God or the law of thy God
ay walang iba kundi ang will of God sa kanila o yung word of God sa kanila in time past. I will also forget thy children. Yun kasi yung malungkot. Under the law, meron talagang curse. Alam natin yan sa ating mga pag-aaral. If they will obey, they will be blessed. But if they will disobey God's laws or God's knowledge or God's words, they will be cursed. Kaya meron talagang curse sa bansang Israel under the law. But of course, today, walang curse ang Diyos. God cannot curse the body of Christ. God cannot curse His own church. Kaya nga, body of Christ. Kapag kinurse ang body of Christ, kinurse mo na rin ang Panginoong Kristo. So, yun yung malaking pagkakaiba natin, hindi nakikita ng iba. We are already blessed. So, we are serving the Lord today because we are already blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ephesians 1:3. Now, ang apostasy, I should say, departure from the faith, okay? Apostasy simply means, as I've said, departure from the faith, pagtaliwakas o paglisan sa pananampalataya o sa katotohanan, ay hindi lang nangyari sa Israel, hindi lang prophesied ni Hosea, kundi meron ding prophecy si Amos, maging sa future ng Israel. Remember, wala po tayo sa kasalukuyang pag-iral ng tinatawag na law. We are not under the law but under grace. So, we are under the dispensation of the grace of God. At ang issue ngayon ay hindi Israel, kundi ang body of Christ. Pero marami pa rin prophecy or hula ang Diyos patungkol sa Israel na matutupad in the future after the dispensation of the grace of God. At ito ay may kaugnayan pa rin sa ating paksa ngayon, yung apostasy o yung kakulangan ng salita ng Diyos sa kanila. Halimbawa, Amos chapter 8 verse 11 and 12. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall turn to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Dalawang beses po binanggit yung the word of the Lord, the words of the Lord. Dito po sa verse na ito. So magkakaroon ng taggutom, a prophecy which will be fulfilled in the future, dahil sabi diyan, behold the days come. Okay? So, sa context, ito ay tumutukoy sa future. In that day, ito po ay mangyayari, I believe, sa loob ng tinatawag na 70th week of Daniel. 70th week na prophecy or 70 weeks prophecy ni Daniel sa 70th week, particularly dun sa natitirang 7 taon dun sa 70 weeks prophecy na yun concerning Israel, concerning God's people. Ito yung panahong ang Israel ay dadaan sa tinatawag na Great Tribulation. Ito yung pagkakataong ang Israel ay madadaya ni Antichrist dahil magkakaroon nga ng kasalatan, kakulangan ng kaalaman sa Word of God. Hanggang ngayon, ang Israel, hindi pa rin nila kinikilala as a nation, no? ang Panginoong Kristo. Actually, may balita nga na bawal ipangaral ang Panginoong Kristo ngayon sa bansang Israel. Nakalulungkot, ano po? Subalit dahil tayo ay nasa dispensation of grace, ay hindi po ito yung panahon para humatol at magparusa ang Diyos. Ang Israel ngayon ay kagaya lang din ng mga Gentile nations na heathen, walang pagkakakilala sa tunay na Diyos. Ang tunay na nakakakilala lang sa tunay na Diyos, mga kapatid, ay walang iba kundi ang mga members ng body of Christ. Ang mga members ng body of Christ na kumikilala sa truth for today na ipinagkaloob kay Apostol Pablo. So, yun po mga kapatid. So, matuto po tayo sa karanasan ng Israel. Now, kung pupunta po tayo, halimbawa sa the so-called New Testament, sa beginning ng ministry ni John the Baptist, ito ay pagkatapos ng 400 taong pananahimik ng Diyos between Malachi, last book ng tinatawag na Old Testament, at yung unang book ng tinatawag na
na tinatawag ng New Testament, which is Matthew, may 400 years of silence dyan, yung tinatawag na intertestamental period. Nanahimik ang Diyos, wala siyang propetang pinapadala, walang sign sa bansang Israel, but suddenly, John the Baptist came to the scene. Dumating po siya sa eksena, sapagkat hindi po nakalimutan ng Diyos kung ano yung kanyang mga tipan. Kay Abraham, kay David, particularly Abraham at kay David. Ano po? Dahil sa Matthew 1:1, binanggit po ang pangalan ng dalawa dyan. Nung tinalakay po ang generation ng Panginoong Jesucristo, ay binanggit po na ang Panginoong Jesucristo is son of David and son of Abraham. Now, ano po naging response ng Israel sa pagpapahayag ni John the Baptist, which is itong John the Baptist na ito ay isinugo ng Diyos Ama. So, dito ang involved na nireject ng Israel ay ang Godhead, ang Father, Son, and the Holy Ghost. Sa John 1:33, "And I knew him not," sabi ni John, patungkol sa Panginoong Jesucristo, hindi ko siya kilala, "but he that sent me," may nagsugo po kay John. Sino po nagsugo? Ang God the Father. It's not the Lord Jesus Christ, dahil siya nga ang tagapagpakilala ng Panginoong Jesucristo. "But he that sent me to baptize with water baptism, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost." So, makikita natin dito na ang ministry ni John ay pananawagan ng repentance sa Israel, ano? Kasama po ng Matthew chapter 3, verse 1, si John the Baptist ay nag-preach sa wilderness, and then sa verse 2, ang kanyang mensahe is, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Sa Matthew 3 to yan. So, yung kanyang message ay may kaakibat na water baptism. Kaya doon sa context ng Matthew 3, ay may mga nagpabaptize sa kanya sa Jordan River, Matthew chapter 3, 5, 6, no? At habang ang Israel ay nagpapabaptize, naniniwala kay John the Baptist, no? Ay nagko-confess sila ng kasalanan. So, yung mga sumampalatayang Hudyo, naging miyembro po sila ng tinatawag na munting kawan or little flock. Ayon sa Luke 12, 32. Pero sa kabilang banda ang malungkot, mga kapatid, majority sa Israel, okay, karamihan represented by its leaders, yung mga leaders ng Israel, halimbawa yung mga Pharisees, chief priests, Sadducees, scribes, mga elders ng Israel, mga Herodians, mga kilalang relihiyon sa bansang Israel. Ano po? They have rejected John the Baptist. Let's read Luke 7:30. "But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him." Actually, dito sa verse na ito, hindi lang si John ang nireject nila. They have rejected the counsel of God or the word of God, the message of God. Yung panawagan ng Diyos sa kanila, nireject nila. So, they have rejected God, they have rejected John the Baptist, they have rejected the word or counsel of God. At actually, ang kanilang tugon kay John the Baptist is pagpugot ng ulo. Si John the Baptist ay pinugutan ng ulo, nilagay sa plato yung kanyang ulo. Ginawang present sa isang birthday party. Nakalulungkot. So they have rejected the Father, pero hindi pa rin po nagbuhos ng galit ang Ama. Then ang anak, of course, nandito na noon, nag-minister na dahil pinakilala na nga ni John the Baptist. But the same thing, they have rejected the Son. Matthew 21:42, Jesus saith unto them, "Did ye never read in the Scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes." Ito pong stone dito na tinutukoy ayon sa prophecy na nireject ng mga builders ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya yung naging head of the corner. So this is speaking of the Lord Jesus Christ. And then Mark 8:31, "And he began to teach them," ang Panginoong Jesucristo muli ito, "that the Son of Man must suffer many things," looking forward sa kanyang suffering on the cross, na prophesied din na kailangang tuparin niya. Sabi niya, "and be rejected." So notice yung Son of Man,
Ang anak ng tao, ang Panginoong Kristo, ay i-reject nino of the elders ng Israelian and of the chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. Nag-warning ang Panginoon sa Matthew 12:31 and 32 na ang magsalita ng anumang salita laban sa anak ay mapapatawad. Subalit ang magsasalita ng salita laban sa banal na espiritu, against the Holy Ghost, or yung blasphemy na tinatawag against the Holy Ghost or Holy Spirit, ay hindi mapapatawad. Not in this world, neither in the world to come. So yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Okay, subalit hindi po pinakinggan ng Israel yung warning na yan. Pagkatapos nilang i-reject si John the Baptist by beheading him, they rejected, si John the Baptist, by the way, is sent by the Father. So who they rejected is actually John the Baptist. Then ang Panginoong Kristo na nagpakilalang anak ng Diyos, they also rejected by hanging him on the cross. They killed the Lord Jesus Christ. Okay? And then later on sa Acts chapter 7, si Stephen na puno ng banal na espiritu, empowered by the Spirit of God. Hindi na po si Stephen, hindi na po karunungan ni Stephen, kakayahan ni Stephen, kundi ang banal na espiritu ang kumikilos sa kanya, preaching, si Stephen ay preaching from the Old Testament, proving that the Jesus that they have killed is the Christ. Ginawa na po siyang Panginoon at Kristo, ayon po sa Acts chapter 2 verse 36. Basahin po natin, pasadahan natin saglit ang Acts 7 verse 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always, notice, resist the Holy Ghost. Lagi ninyong sinasalangsang ang banal na espiritu as your fathers did, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which shewed before the coming of the just one, ang Panginoon Kristo yan, and of whom ye have now been the betrayers, notice, and murderers. Dito mabigat na yung paratang, mabigat na yung salita na binitiwan. Hindi basta paratang, kundi totoong ginawa ng Israel ito. Yung sabi niya, kayo ay mga betrayers and murderers. Mabigat po ang kasalanang murder sa batas, under the law, ay stoned to death. Death penalty ang katapat po niyan. So, karapat dapat na po sa kaparusahan ang Israel by this time, no? At makikita natin dito na he will go to verse 55. Sabi niya, but he, si Stephen, being full of the Holy Ghost, look up steadfastly into heaven, excuse me po, and saw the glory of God and standing, and Jesus standing on the right hand of God. Hindi po nakinig ang mga Israelita dito. They stopped their ears. Sa halip na magsisi, magrepent, dinaluhong sinugod nila si Stephen at kinaladkad, binato hanggang mamatay. Ayan po. Pero si Stephen nakatingin sa langit, at dito nga namasdan pa nila na nakikita nilang kanyang mukha na angel, as angel of God. At dito ang Panginoon ay nakatindig, tanda na handa siyang magiganti, dahil eto na nga, dumating na yung kanyang sinasabi na natupad na sa Israel, na yung blasphemy against the Holy Ghost ay hindi mapapatawad. At dito nga, ang Israel as a nation ay bumagsak sa kanilang angat na kalagayan over the Gentiles. So wala na yung pabor ng Diyos, hindi na sila ang chosen people, they fell as a nation. At dahil dyan, mga kapatid, ay hindi na po ipagpapatuloy ng Diyos yung kanyang inihulang programa, we will say, o purpose para sa bansang Israel, na sa pamagitan ng Israel, i-reach out ang lahat ng Gentile nations. Hindi na po nangyari dahil yung instrumento ay bumagsak. Subalit, sa karunungan, sa malalim na karunungan at kaunawaan ng Diyos, before the world began, ay meron po siyang inilaang purpose. 2 Timothy 1:9. Iniligtas po niya tayo at tinawag according to His own purpose and grace, which was given us, the church, the body of Christ, yung us, in Christ Jesus before the world began. At ayon kay Paul, ay meron pong mystery na inihayag sa kanya, Romans 16:25, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was
kept secret since the world began. Iningatang lihim po yan ng Panginoon since the world began. While yung nasa prophecy ay spoken by the mouth of God's holy prophets since the world began. Luke 1:70 and Acts 3:19. Yun po yung malaking pagkakaiba. Okay, sana matuto po tayo sa nangyari sa Israel. Kulang po sila ng kaalaman. Hindi nga nila nakilala ang Panginoon Kristo because of lack of knowledge, because of unbelief. Ayan mga kapatid. So, history repeats itself. So, nangyayari ngayon, mga kapatid, ito pong the same thing na nangyayari sa Israel. So, sana po, matuto po tayo dyan at huwag po tayong gagaya at mahuhulog din kung halimbawa nangyayari na yan sa body of Christ. Tayo pong mga nag-aaral ng salita ng Diyos, tapat sa salita ng Diyos, huwag nating hayaang mangyari sa atin yan, mga kapatid. So, sa present dispensation, may warning din po ang Diyos or ang Spirit of God through Paul. Dito po sa ating text. Ulitin ko lang po. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ito po ay isang prediction, we will say, on the part of Paul, or prophecy on the part of Paul. Bagamat hindi po siya tinawag na propeta, wala po tayong makikitang word na prophet siya technically, but he predicted something. Nag-prophesy siya ng isang bagay through the Spirit. Sabi nga, the Spirit speaketh expressly. Sa kanya po yung inihayag at nakasulat nga na sa huling mga panahon, latter times, the latter times of the body of Christ, ilan sa mga member ng body of Christ ay magde-depart, lilisan mula sa pananampalataya. So, hindi po mga unbeliever ito, mga member ng body of Christ. Lilisan sila sa pananampalataya. They are in the faith, but in the latter times, they will depart from the faith. Pag iniwan na nila ang pananampalataya, ay makikinig na po sila sa mga mapandayang espiritu at doktrina ng mga dyablo. Ano po ba itong sinasabi ni Paul na the faith? Importanteng makita natin yan sa 1 Timothy chapter 1, balik po tayo sa chapter 1 verse 2, unto Timothy, my own son in, notice, the faith. So, may binabanggit na the faith. Okay? Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Chapter 3 verse 9, the same book, holding the mystery of the faith. Nandiyan na naman po, ang pananampalataya. In a pure conscience. Chapter 3 verse 13, for they that have used the office of the deacon well purchased to themselves a good degree and great boldness, notice, in the faith, with definite article, ang pananampalataya, which is, yung pananampalataya na yan ay na kay Kristo Jesus, the faith which is in Christ Jesus. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred, notice, nagkamali sila mula sa pananampalataya, from the faith, nandiyan na naman po yung the faith, and pierce themselves through with many sorrows. 1 Timothy 6:21, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Ito pong the faith na ito, mga kapatid, ay walang iba kundi yung doktrina or yung the doctrine na ipinagkatiwala kay Paul. No? Doon sa context ng 1 Timothy chapter 4, sa verse 16, ang sabi ni Paul kay Timothy, take heed and unto thyself and unto the doctrine. Sa ibang translation, take heed unto thyself and unto thy doctrine, sa yung doktrina. Mali po yun, mga kapatid, dahil kapag sinabing ingatan mo ang yung sarili at ang yung doktrina, pwedeng doktrina ng kahit na anong church na yan. Basta doktrina ninyo, ingatan mo, manatili ka dyan. Huwag mo i-compromise yung doktrina mo kahit mali. Hindi po yun ang sinasabi. The doctrine, definite article. The faith na pinagkatiwala kay Paul. Let's read further, mga kapatid. Magbasa pa po tayo. Ito pong the doctrine na ito ay tinawag din po sa 2 Timothy chapter 3, yung kalawang sulat ni Paul kay Timothy, na the doctrine. My doctrine, I should say, sorry. But thou hast fully known, notice, my doctrine. My doctrine, sapagkat ipinagkatiwala kay Paul. Hindi po niya invento yan. Hindi po niya karunungan yan.
Hindi po katalinuhan niya yan. Hindi po produkto ng isip niya yan. My doctrine, sapagkat yan po ay pinagkatiwala sa Kanya. It's the doctrine of God. Yan ay revelation ng Panginoong Jesucristo sa Kanya. Yan. Ginamit po yung expression na yan for us to know na yan po ay talagang exclusive na ibinigay kay Paul. Yan. Hindi sa ibang mga apostol o sa 12 apostles na nauna sa Kanya. But thou was pulling on my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Chapter 3, 2 Timothy 3:8. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also, resist the truth. Notice, nandyan po sa mga susunod, men of corrupt minds reprobate concerning the faith. The faith. At dito ginamit din po yung the truth. The truth which is, of course, again, committed and vouchsafed to Paul, our apostle. Then sa Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. May isang aral o doktrina lang. Body of information na dapat natin kilalanin, dapat nating paniwalaan, tanggapin ngayon. Yung one faith na yan na ipinagkatiwala kay Paul ngayong dispensation. Okay, and then, as I've said, the truth. Okay, ginamit kanina yan sa ating isang verse na binasa, the truth for today, of course. For today's dispensation. Let's read more verses. Halimbawa, 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. Yan po yung nais ng Diyos, will of God. And to come, notice, unto the knowledge of the truth. The truth, which is again, ipinagkatiwala kay Paul. No? Kasama na dyan kung ano yung gospel na makapagliligtas ngayon. The entire body of information, the entire body of truth, yung doctrine na kailangan ng church na body of Christ, nakakaiba sa aral of doktrina na kanyang ipinahayag sa pamagitan ng mga propeta at mga apostol niya in time past with the nation of Israel. Again, remember, we are not under the law but under grace. So yung doctrine na yun is all about the grace of God in this present dispensation. Now, let's read more. 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Yung house of God na yan is the church of the living God. At yung church of the living God na yan is the body of Christ. Or we will say a local church in a locality na tinatawag ding body of Christ. Pwede rin tumutukoy sa pangkalahatang membership ng body of Christ sa buong mundo, mga kapatid. Ang house of God dito ay mga tao, mga sumampalataya by grace through faith sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At sila ay nabaptize, spiritual type of baptism, into the body of Christ. 1 Corinthians 12:30. So itong church, itong house of God, which is the church of the living God, is the pillar and ground of, notice, the truth. So pareho din yan, the truth, the faith, the doctrine, ay iisa po yan, mga kapatid, na ipinagkatiwala kay Paul. 1 Timothy 4:3, sa text po natin, sa context, ito pong mga false teachers na ito ay magtuturo ng ganitong aral, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Know the truth of today's dispensation. So may mga magtuturo, desiring to be teachers of the law, ayon sa chapter 1 verse 7, the same book, 1 Timothy, ibabalik nila yung mga teaching ng law. Pagbabawal nila yung mga bawal na pagkain ng law, at ipatutupad nila yung dispensation. Pero yung mga nakakaalam ng katotohanan ngayon, na we are not under the law but under grace, at may truth na ibinigay kay Paul, tinatanggap natin yung sinasabi ng law na marumi, dahil walang teaching na nagsasabing ganon. Ayon sa Leviticus 11, marami pong bawal na pagkain. Mga hayop, may mga clean and unclean animals. But in today's dispensation, sa Word of God na inireveal kay Paul, every creature of God is good. Hindi kagaya ng under the law. So may malaking pagkakaiba ang teaching ng law at ng grace. Ayan, mga kapatid. So the truth for today, yung dapat nanging babaw. Hindi po yung the truth in the past or yung truth for the world to come with the nation of Israel. Okay. Alam niyo po ba na sa Word of God, kung ating pong inaalam, sineseryosong saliksikin po ang mga sulat ni Paul bilang mga member ng Body of Christ, dapat pinakikinggan talaga natin siya, kinukonsider natin kung ano sinasabi niya.
At nakasulat po na hindi maganda ang katapusan or ang end ng body of Christ. Taliwas po sa sinasabi ng marami na magiging maganda daw po ang kalagayan ng body of Christ. Marami ang maliligtas at sa pamagitan ng pagdami ng maliligtas, sa pamagitan ng pagkakabuo ng kompletong numero daw po or number ng maliligtas ay babalik na ang Panginoon. Baliktad po ang sinasabi ni Paul. Ang body of Christ ay gaya ng ating text, some shall depart from the faith. Pagpatuloy po natin sa ikalawang sulat po ni Paul. Ano po? Ulitin ko lang bago natin basahin. Meron pong nakalulungkot na pagtatapos ang body of Christ or end ng body of Christ na magiging sanhi rin po. Yung end ng body of Christ will eventually be the end. Yung katapusan din po ng tinatawag ni Paul na the dispensation of the grace of God. Sapagkat dito sa dispensation of the grace of God, ang kasangkapan ng Diyos para ipahayag yan. Yung aral na yan, hindi lang sa pangangaral, kundi sa buhay, sa lifestyle, yung godly edification or yung resulta ng doktrina ng biyaya is godliness. Hindi po maganda ang pagwawakas. Mawawala po sa katotohanan ng body of Christ. Halimbawa, 2 Timothy 3, maliban sa 1 Timothy 4:1 na warning. This know also that in the last days. So kanina, latter times ang ginamit dito naman ay last days. Speaking to us, members of the body of Christ. Perilous times shall come. Mapanganib na mga panahon ay darating. Bakit? For men shall be lovers of their own selves. Sabihin natin, normal na yan talaga namang mapagmahal ang tao sa kanilang sarili. Ever since, ganyan. Tama po. Pero ang particular na pinag-uukulan na po ng pansin dito o pinatutungkulan ni Paul ay walang iba kundi ang body of Christ. General na po ito. Hindi lang mga unbelievers, kundi pati mga members na ng body of Christ. Most likely, members ng body of Christ ang winawarningan. Tayo po, for men shall be lovers of their own selves. May mga ganyan na pong pangyayari ngayon na mas mahal na po ng mga ilang member ng body of Christ ang kanilang sarili. And then sabi dito, covetous, mga saking. Okay? Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. May mga members ng body of Christ na ganyan. Hindi ko sinasabing na sa last days na po tayo, but may mga halimbawa na po ng ganyan. Well, I cannot say by myself na nasa last days na po tayo, but because I can see as a whole, no, ang body of Christ kung anong kalagayan. It's only God who can know that. Siya nakakaalam kung anong spiritual condition ng body of Christ sa buong mundo. Me as a human being hindi ko makikita yan. Dahil kung nakahimpil lang ako sa isang lugar, I cannot say na ang body of Christ na nasa apostasy. Ano po? By myself. Tuloy po natin. Nasa verse 3 po tayo. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, mga traidor, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Having a form of godliness. Ito yung nakakatakot. Animo ay makadiyos, pero may anyo lang. Religion po yan, mga kapatid. Sa religion ay may anyo. Parang mabuti ang nakikita mo. Parang matwid. Pero yun ay pekeng katwiran at pekeng kabutihan. Ang kalooban ay bulok. May malaking problema. Tuloy po natin. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Yung pong godliness, produkto po yan ng doctrine of godliness. Produkto po yan ng sound doctrine. So, kung ang mga members ng body of Christ ay salat sa sound doctrine, hindi nila batid kung ano yung doctrine of godliness na ibinigay kay Paul, yung kanilang pamumuhay, hindi po totoong godliness. Religious righteousness lang yun. Kagaya ng mga nasa religion. Yun yung nakalulungkot. So, members of the body of Christ ang kinaukulan na dito, may form of godliness but denying the power thereof, dahil kulang na nga ng aral, nag-depart from the faith. Sabi ni Paul, kung ikaw alam mo ang katotohanan, gaya ni Timothy, from such turn away. Yan po yung pahayo sa atin. Verse 6, for of the sort
are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts, ungodliness, yung manifestation. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Lagi namang natututo na nag-aaral o nakakarinig naman ng mga aral, kaya lang kung narinig naman ay hindi na ayon sa katotohanan, how could you arrive into the knowledge of the truth? Kung mismong walang authority na kinikilala, hindi kinikilala ang salita ng Diyos o yung Word of God, yung doctrine ngayon, how could people or members of the body of Christ arrive into the knowledge of the truth or come into the knowledge of the truth? Na yun pa man din ang kalooban ng Diyos. After salvation, 1 Timothy 2:4, we will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The truth for today. Kaya nga napakalaga yung word of truth. Meron tayong kinikilalang final authority. I believe, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, na dapat may kinikilala po tayong final authority. May final authority na nagsasabi ng totoo. Isang aklat o isang book. Ako, I believe na mayroong perfect word of God ngayon, the King James Version of the Bible. Ito po ay nagsasabi ng totoo. Iba ang sinasabi ng ibang mga translations. Kung hindi pa ninyo sinubukan ikumpara, give time, brothers and sisters, mga kapwa kong preachers and teachers, tignan po ninyo mabuti kung pareho ba ang sinasabi ng King James Version at ng mga modern day translations. At kayo po mismo ang magsaliksik. Huwag po tayong padadala sa maling paniniwala. Sapagkat kapag hindi po tayo naglaan ng panahon, matutulad po tayo sa Israel, wala pong kaalaman, hindi niya namamalayan na siya pala ay biktima na pala ng ignorance. Nakalulungkot sabihin, kapatid, kaibigan. Nakalagay po sa Bible yan. Kaya dapat po natin pagkukunan ng pansin. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Ang truth ay produce ng isang totoong salita ng Diyos. Okay? So, ang example dito is si Jannes and Jambres who stood Moses. So, do this also, resist the truth. Men of corrupt minds. Ang corrupt Bible magpuproduce ng corrupt doctrine at corrupt minds. Ang totoong Bible magpuproduce ng katotohanan, sound doctrine at sound mind. Men of corrupt minds reprobate. Yan. Salat na po. Walang kaalaman tungkol sa the faith. The faith for today, the doctrine for today about the dispensation of grace. Nakalulungkot, mga kapatid, na sa mga translation, wala na po yung word na dispensation. How could I teach the word of God dispensationally if I cannot find the word dispensation in the Bible? How could I say, study the word of truth, rightly dividing, kung wala po yung expression of rightly dividing sa mga Bibles na ating hawak? So we have to be very careful. Ang trend ngayon is iniiwan na po ang tamang Bible. At ine-entertain, pinakikilala, tinatangkilik ang mga corrupt versions. Hindi magtatagal, tama ang sabi ng Bible. Magde-depart talaga from the faith. Mawawala ang dispensational study, mawawala ang rightly dividing the word of truth. Maaaring sabihin natin, hindi pwedeng mangyari yan. Yan pa rin ang tinitindigan namin. Yes, maybe. But we do not know in the long run. Sa mga susunod generation, maybe second or third or fourth generation, wala ng King James Bible, corrupt versions na. Tama ang sabi ng Bible, magde-depart ang Church, the body of Christ, from the faith. At yun po yung pangit na wakas. Yung so sad na end ng dispensation of grace. The same chapter ng 2 Timothy 3, sabi niya, sa last days pa rin, but evil men and seducers, masasamang tao, mga mapandaraya, napanghikayat sa maling aral, shall wax. Dadami sila ng dadami. Shall wax worse and worse. Pasama ng pasama. Deceiving, nadadaya, wala nang katotohanan, wala nang final authority, kundi tao na, and being deceived. Nandadaya at sila ay mismo nadaya. No wonder magde-depart from the faith. No wonder masama na ang asal. No wonder ever learning but never able to come unto the knowledge of the truth. Magising po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Magising po tayo, mga nagmamahal sa salita ng Diyos.
Nandito na po ang Word of God. Kilalanin po natin to as final authority. Bago maging huli ang lahat at mabiktima tayo, mapasama tayo doon sa mga magde-depart from the faith. Huwag nawang mangyari. Romans chapter 11, dito hindi po natin tatalakayin lahat. Ilang bagay lang, maganda pong text ito. I believe ng Romans 11 ay tumatalakay sa kung ano ang magiging kalagayan ng body of Christ pagdating na magtatapos na ang dispensation of grace. So I believe ng wild olive tree dito ay representing the church, the body of Christ, na nakakabit sa tinatawag na olive tree sa mga pamilyar sa passage nito. Israel in the past, sila po yung natural branches. Sila po yung nakakabit sa olive tree, of course, at nakikinabang sa mga blessings ng Diyos. Sila po yung channel of God's blessings in the past, under the law teaching. Sa kanila po yung mga covenants, yung kay Abraham na covenant, pinangako ng Diyos kay Abraham, kay David, the new covenant. Sila po yung instrumento to bring out the truth to Gentile nations. But as we have seen, they fell as a nation. Nahulog po sila, mga kapatid. Nawala po yung favor ng Diyos. At hindi na po sila yung instrumento ng Diyos ngayon upang ipaalam ang katotohanan, ipahayag ang katotohanan at ma-reach out ng mga Gentiles. Hindi po nangyayari yan. Hindi sila ang issue. At ang issue ngayon ang body of Christ. At may bagong revelation na ibinigay para sa atin through Paul, our apostle. But, tama nga yata yung kasabihan, di nga yata, kundi tama talaga dahil sa Bible. History repeats itself. Kung naputol ang Israel sa olive tree, na kung saan means of access to God, sila yung instrumento, ay pwedeng mangyari yan sa body of Christ. A group of people, a new body, a new creature in this dispensation na ginagamit ng Diyos through the ministry of Paul nung una. Okay? Pwede pong mangyari yung nangyari sa Israel. At yan ang sinasabi ng Romans 11, na pwede po tayong putulin mula sa ating pagkakakabit dito po sa olive tree. Tayo po ngayon ang may access. Yung olive tree ay means of access to God. So tayo po yung kinakasangkapan ng body of Christ ng Diyos ngayon upang ipahayag mga katotohanan na ipinahayag through Paul, our apostle. At sa pamamagitan ng katapatan ng body of Christ sa mga aral na ipinahayag ni Paul, kung tayo ay patuloy na titindig dyan, maninindigan at maniniwala dyan sa the faith na yan, isusulong natin at titindigan natin by faith. Magpapatuloy yung agency natin, yung instrumentality natin to reach out yung mga Gentiles na kagaya natin, maging ng Israel na nasa unbelief ngayon, kagaya ng mga Gentile nations. Basahin ko lang po, mga kapatid. Romans 11. Well, because of unbelief, they were broken off. Ang Israel po ang tinutukoy dito, nabali o na putol sila, broken off mula sa olive tree. And thou, singular, referring to the church, the body of Christ, the new man. And thou standest by faith. Totoo naman, we are standing by faith ang body of Christ. At habang standing by faith dun sa the faith or doctrine na ibinigay kay Paul, nananatili po tayo. Pero may warning, be not high-minded. Huwag kang maging mapagmataas kundi matakot ka. Body of Christ yan. For if God spared not the natural branches, ang Israel po yung natural branches, pinabayaan niya o hindi pinahintulutan nga niyang mabali o mawala, no? Maputol mula sa pagkakakabit. Take heed, warning sa atin yan. Lest he, yung he is God, also spare not thee. God could spare not thee. Sabi nga diyan, no? Pwede rin kung ano yung nangyari sa Israel, pwede rin mangyari sa atin. Okay, pwedeng tayo ay ma-broken off or ma-cut off din sa pagkakakabit sa olive tree kung tayo po ay magiging high-minded at walang takot, wala nang pananampalataya. Unbelief ang dahilan kung bakit po naputol ang mga sanga, mga natural branches. Yan o, because of unbelief. Ang kabaliktaran ng pagtindig sa katotohanan ay unbelief. Kapag ang body of Christ ay nasa kalagayan na ng unbelief dahil nag-depart na from the faith, ang tinangkilik na doctrines of devils, palala ng palala, evil men shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ano pa ang dahilan para manatili
ang body of Christ sa pagiging instrumento ng Diyos. Ano pang dahilan ng kanyang pagkakakabit sa olive tree, kundi puputulin na po siya. Hindi po mawawala yung kaligtasan, hindi po salvation ang issue dito, kundi yung God's agency, yung pagiging instrumento natin ng mga katotohanan ng Diyos. Kung hindi na tayo titindig, mawawala na yung privilege na yan na para sa Israel din nung una, pero dahil naputol sila, tayo ngayon na nakikinabang, pero pwedeng mawala din mga kapatid kapag tayo nag-depart from the faith. Pag tayo'y hindi na tumatangkilik sa katotohanan. Kapag yung faith ay napalitan na ng unbelief. At yan ang pinipredict ni Paul na mangyayari sa body of Christ. Kapag nangyari yan, mag-e-end na ng dispensation of grace. Kaya hindi maganda ang pagtatapos ng dispensation of grace. Kagaya na nangyari sa Israel, yung kanilang pagkakaputol, pagkakabagsak, hindi po maganda ang nangyari. Ganyan din sa atin, mga kapatid. So, warning sa atin. Huwag po tayong makibahagi. Kung ay naintindihan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, huwag tayong gumaya sa karamihan. Sa mga nadatangay ng matinding agos ng religion. Hindi dahil member ka ng body of Christ, hindi dahil saved by grace through faith ka, hindi ka mabibiktima. Nasa Word of God po yan. Ibigin kapatid. You have to believe what the Bible says. So, ang ating pong, ang payo po sa atin, mga kapatid ni Paul, para hindi po tayo ma-involve, upang makaiwas po tayo sa apostasy. Limbawa, isang verse ang nakikita ko, no? 2 Corinthians 6:17 is 17 sa mga verse, wherefore come out from among them. Well, kung may nakikita kang mga members ng body of Christ na hindi na nagmamahal ng katotohanan, sabi nga ni Paul doon, from such turn away, dito naman, come out from among them. Dinabaling nag-iisa ka, o kukunti kayong grupo, kung minamahal niyo ang katotohanan at pinaglalaban, tinataguyod, separate. Come out from among them, be separate, save the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Yan po. Then, sa 2 Timothy pa rin, kung babalik tayo, payo nga ni Paul, kay Timothy, in view of the last days, verse 1, thou therefore, my son, be strong. Maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. No compromise. Wala mo yung truth, you stand in the grace that is in Christ Jesus. Hindi po sa organization, hindi po sa religion, yung grace na in Christ. Maliwanag po yan sa mga sulat ni Paul. Then, sabi niya, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Yung mga bagay na narinig ni Paul, ni Timothy kay Paul, yung mga truth, yung doctrine, may doctrine, lahat ng yan, na napapalod sa dispensation of grace, maghanap tayo ng mga faithful men. I-commit natin sa kanila. Faithful men who will never compromise. Faithful men who love the truth. Faithful men na kumikilala ng final authority. Faithful men who are teaching the word of truth rightly divided. Okay, na may kakayahang magturo. Thou therefore endure hardness. Talagang may hardness. Kung ikaw isang mananampalataya na naninindigan sa katotohanan, hindi welcome sa mundo yan. Hindi welcome yan sa mga unfaithful believers. Ipe-persecute ka sigurado. Aapihin ka sigurado. Pero, you are a good soldier of Jesus Christ. You have to endure hardness. Sabi ni Paul, hindi natin babasahin lahat. Verse 7, the same chapter, consider what I say. So, dapat natin i-considera, pakinggan natin sinasabi ni Paul dahil siya yung authority of the day, dahil sa kanya ibinigay yung revelation, siya yung pinagbigyan ng Word of God, and the Lord give the understanding in all things. So, through Paul's writings, nasaan po ba yung mga sinasabi ni Paul na consider what I say? Nandito po sa kanyang mga sulat, from Romans to Philemon, sorry. So, yan po yung mga sulat niya. Tignan po natin na maigi kung ano yung para sa atin. Of course, siya rin po may sabi, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. We're studying all scriptures, or all scripture, sorry, to be exact. Wala pong S yun, all scripture. Dahil one book lang yon. May harmony lahat ng books ng Bible, kaya all scripture lang. Study po natin lahat yan, but of course, we have to mark the divisions of the Bible. Hindi po tayo mag-create, rightly divide, dahil nandyan na po yung right division.
Okay? So, in view again of the coming apostasy of the body of Christ, is study. Memorize na po natin to. To show thyself approved unto God. Na hindi na po ginagawa ng marami. Tinatamad na po ang marami magsaliksik ng Word of God. Nakakalungkot sabihin, magsi-search na lang sa internet, o mag-google, maghahanap na lang ng mga sermon outlines, mga canned goods na lang, dahil mahirap mag-aral ng Bible. Malungkot, walang final authority, corrupt translations pa, hindi pa sound doctrine, kaya mabibiktima. Hindi lang yung Bible teacher at preacher, pati mga tinuturuan. But you who are faithful, kagaya po ni Paul at Timothy, you study to show thyself approved unto God. Workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 16. But shun profane and vain babblings. Vain babblings. Marami ngayon magaling mag-preach, matatalino, mataas ang pinag-aralan, ang husay mangumbinsi. Pero walang katotohanan na sinasabi. Walang final authority. Dahil sinasabi nilang sila ang final authority. Vain babblings po yan. For they will increase unto more ungodliness. Siyempre, dahil walang sound doctrine, walang doctrine of godliness, walang kinikilalang the truth for today, ungodliness. May form of godliness, but denying the power thereof. Ang totoo, ungodliness po yun. Sabi ni Paul, in view of the coming apostasy, last days, 2 Timothy 3:10, pasadahan uli natin to 12, but thou hast full in all my doctrine, sabi ni Paul, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me, at Antioch, at Iconium, at Lystra, which persecutions I endured. Tinis niya lahat yung mga persecutions na yun. Persecution ay may kaugnayan sa physical harm na kanyang naranasan. Yung mga panganib na naging banta ng kanyang buhay. Okay? But sabi niya, out of them all, sabi niya, I endured, but out of them all, the Lord delivered me. 12, yea, and all that believe God in Christ Jesus shall suffer persecution. Yan po sinasabi ng Word of God. Hindi po natin may iiwasan ang persecution kung namumuhay ka ng tapat, godly. 2 Timothy 4:1-5, bago tayo magwakas, basahin ko po ulit. In view again of the coming apostasy or last days, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, that is appearing in his kingdom, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure, when they will not endure sound doctrine. Nangyayari na po yan. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. Yun yung nakakalungkot. And shall be turned unto fables. And then verse 5, but what's thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Ito'y mula sa panulat ng isang apostol na nagpapaalam na tapos ng kanyang ministry na kompleto ng Word of God. Nag-warning tungkol sa kalagayan ng body of Christ. Kung ikaw ay nakakaintindi sa mga bagay na ito by faith, member ng body of Christ, maging matapat po tayo sa katotohanan, kaibigan, kapatid. At magpagamit tayo sa Panginoon sa tamang paraan upang ang body of Christ, kung maaari, kung may chance pa, mga kapatid, ay hindi mabiktima ng apostasy. Dahil malakas po ang tangay ng agos ng apostasy. Kung hindi ka pa naman ligtas, kaibigan, kapatid, ka mag-anak, hindi pa huli ang lahat. Matagal nang tapos ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay biyaya, hindi sa gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa iyong sarili, hindi sa pamagitan ng iyong relihiyon, hindi sa pamagitan ng iyong organization. Sa pamagitan lang na ginawa ng ating Panginoon Hesus Kristo sa krus. Siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, binuhos niya ang kanyang dugo upang tubusin at patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kanyang pagkabuhay ay gumarantiya na ang kanyang sakripisyo ay tagumpay na lugod ng Ama. Kaya tiyak na ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay mabubuhay na kagaya niya at makakasama niya ng walang hanggan sa darating na panahon. Maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, sa inyong tiyaga na pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. At bago po tayo magwakas, tayo po ay manalangin. Dahil ang Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa natapos muli na pagtalakay ng iyong salita. Nawa ay patuloy po naming mahalin ito, pahalagahan ito, tindigan ito, at hindi po kami mapabilang sa mga
magde-depart lilisan sa pananampalataya. Magamit po kami instrumento, maging halimbawa, hindi lamang sa aral, kundi sa pamumuhay sa mundong ito naliko, maging sa mga kapwa naming mga kapatid. Lahat ng ito aming pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Grace and peace to us all in Christ.